Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umaga nito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan sa magandang umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Henesis 1, talatang 26 hanggang 27. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid, at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, gayon din ang lahat ng uri ng ibon." Manalangin tayo. Aming Diyos na mapagmahal, Ikaw, Diyos, ay napako doon sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig na patuloy mong ibinigay sa amin. Panginoong Diyos, aming itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Abutin mo po ang kanilang mga katawan, O Diyos, upang sila, O Diyos, ay gumaling at magkaroon ng kalakasan. Amin din inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na mangingisda, na patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan, tulad ng pag-iingat mo sa iyong mga apostol na naroon sa laot, nang ang malakas na hangin ay kanilang nararanasan at ito iyong pinahinto. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga magsasaka, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagsaka, upang marami silang maitanim na mga palay, gulay, prutas at iba pa, para may maihanda sa hapag ng bawat tao, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga leaders, magmula sa aming presidente hanggang sa mga pinakamababang posisyon ng barangay, ay patuloy mo silang ingatan. Bigyan mo sila ng karunungan, O Diyos. Ilayo sila sa mga tukso, sa pagmumurap, Panginoon. Pagko sila po'y bigyan mo ng karunungan upang makatulong sa mga nangangailangan. Panginoong Diyos, gabayan mo po ang kanilang mga ginagawa, paggawa ng mga batas. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanilang mga buhay, upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng kapayapaan at kahulugan sa kanilang paglilingkod bilang lingkod bayan, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho, ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal na Espiritu, upang magkaroon sila ng hanap buhay, Panginoon. Maraming salamat sa mga katugunan sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at Amen. The Creation Week now reaches its climax with the creations of human beings. This verse is breathtaking in its implication and puzzling in the questions it raises. He succeeded in creating the perfect versions of what he, in his absolute perfection, decided to create. After 6 days of creations, the universe not only existed, but it was flawless in beauty, in function, in purpose, and in potential. God saw all of it and saw that it was very good.
Matapos likhain ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pinutungan niya ang kanyang sangnilikha sa pamagitan ng paglalang sa tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ang tao'y nilalang na inosente, dalisay at walang kasalanan. Nagsimula ang kasalanan dito sa lupa nang tuksohin ni Satanas sa anyong ahas ang una nating mga magulang at sila'y kumain ng ipinagbabawal na bungang kahoy. Ang kamatayang espiritual, ang pagkahiwalay mula sa Diyos ay agad naganap. Malibang makita ng mga tao ang kanilang makasalanan. Hindi nila pinapahalagahan ang pangangailangan ng tagapagligtas. Ang orihinal na kalagayan ng tao, ayon sa Genesis, "Then God said, let us make mankind in our image, in our likeness." So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. So what does that mean? Does being made in the image of God mean we look like God? Well, no, because John 4:24 tells us that God does not have a body because God is spirit. Many suggested that to be made in the image of God means humanity is connected to God by having a personal, moral, spiritual, and intellectual sense of being just like God. For example, we are given intellectual ability far superior to that of any animal. We are given a mind capable of hearing and understanding God. We are given emotion capable of responding to God with love and devotion. We are given a free will which enable us to choose whether or not to obey God. Ang pagkahulog ng tao sa kasalanan ayon sa Genesis 2:15-17, pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito. At sinabi niya sa tao, makakain ka ng kahit anong bungang punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. In verse 15, we see that God gives Adam a job or a command. Cultivate the garden and keep it, considering that this garden is the source of Adam's food, and there's even a tree of life. In the garden, this seems like a pretty good idea. Pretty good deal. No issue there. But in verse 16, God gives Adam freedom to eat from whatever tree he wants to eat from. Great. But wait, brother and sister. Look at verse 17. There is no one exception. Don't eat from the tree of the knowledge of good and evil. If you do, you will die. Mga kahulugan ng kasalanan. Ito ay gawa ng laman ayon sa Galatia 5. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan
ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi ng kaharian ng Diyos. Pagkamakasanlibutan, ayon sa Juan 2, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata, at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Kalikuan, no? Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, magnanakaw, sakim, naglalasing, nanalait ng kapwa, o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Ang bunga ng kasalanan ayon sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Paul sums up these sections of his letter and the entire gospel. In this one famous verse, he compares the two types of lives he has been describing. Those without Christ are slaves to sin. Their work of sinfulness earn a paycheck of death. In other words, they earn eternal death, eternal separation from God, no matter how good a person may think they are. Their work can never be good enough, and ultimately, they have only themselves to blame for sinning against God. Paul describes eternal life as God's free gift in Christ Jesus our Lord. When we trust in Christ, God gives us credit for Christ's perfect, sinless life and accepts the payment of Christ's death for our sin. The result, eternal life with Him, sharing in His glory, is given to us as a gift. Ang ating makasalanang likas, ayon sa Marcos 7:21-23, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Tayo po'y manalangin. Diyos na mapagmahal, marami pong salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan ngayong umaga. Salamat o Diyos sa buhay at kalakasan na iyong ipinagkaloob sa amin. At salamat Panginoon, muli mo kaming ginising sa magandang umagang ito. Panginoong Diyos, pagpalain mo po ang mga nakikinig sa iyong mga salita. Ilayo mo po sila sa kapahamakan, ilayo mo sila sa mga karamdaman. Bagkus prediksyonan mo sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.